Malamig na umaga ng Setyembre, ang araw ay sumisilip mula sa likod ng mga ulap at ang hangin ay may kasamang amoy ng ulan. Isang tahimik na araw, at si Marco, isang batang manunulat at dokumentarista, ay nakaupo sa kanyang maliit na apartment sa Manila. Binabaybay niya ang kanyang laptop at nagbabasa ng ilang mga artikulo tungkol sa mga misteryosong lugar sa bansa. Nang sa hindi inaasahan, natagpuan niya ang isang liham na dumating sa pamamagitan ng isang messenger. Ang liham ay mula kay Aling Rosa, isang matandang babae mula sa Antique. Nakalagay sa liham ang isang kakaibang paanyaya, pumunta ka sa baryo ng Banog, isang baryong nawawala sa mapa ng panahon. Kung nais mong makakita ng mga nilalang na hindi mo kayang paniwalaan, narito ang pagkakataon mo. Kasunod ng liham ay isang telepono na may larawan ng isang luma at mapanglaw na lugar, at isang mapa na puno ng mga tagong daan at landas. Sa unang tingin, naisip ni Marco na baka ito ay isang uri ng kalokohan o isang uri ng panloloko. Ngunit habang binabasa niya ang bawat salita, naramdaman niya ang isang kakaibang kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. May isang bagay na nag-udyok sa kanyang loob, parang tinatawag siya ng mga letra, ng liham na yon. Hindi na siya nakapagpigil. Ang curiosity at ang kagalakan na dulot ng pagnanais na makarating sa isang hindi pa nasusulyapang lugar ay napakabigat sa kanyang puso. Ayon sa liham, si Aling Rosa ay isang taga-baryo ng Banog na nagtataglay ng mga kwento ng sinaunang mga nilalang at mga pangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Sabi niya, ang lugar na iyon ay may mga hindi mailarawang kababalaghan at mga alamat ng mga nilalang mula sa kabubatan. Ang mga tao sa baryo ay hindi nakikita sa mga mapa, at matagal nang itinatago ang kanilang mga tradisyon at kultura mula sa iba. Kung ikaw ay nagnanais na maranasan ang hindi kayang ipaliwanag ng iba, makakakita ka ng mga sagot na magbibigay linaw sa mga tanong na matagal mo nang itinatanong, ang huling linya ng liham. May kasunod itong mga tagubilin na kung paano makararating sa baryo, ngunit may babala, huwag maglakbay ng mag-isa. Nag-isip si Marco. Tiyak na hindi biro ang mga kwento na ito. Isang malaking hamon para sa isang manunulat tulad niya. Ang mga alamat at kababalaghan ay madalas na itinuturing na mga kathang-isip ng mga tao, ngunit ang liham ay may kalakip na isang tiyak na pangako ng isang karanasang magpapabago sa kanyang pananaw sa mundo. Gabi na nang magsimula siyang maghanda. Bago siya magsimula sa kanyang paglalakbay, tiningnan niya ang mga gamit na dadalhin. Isang kamera, notebook at ilang gamit sa camping. Lahat ng mga ito ay gagamitin niya upang magdokumento ng bawat hakbang na kanyang tatahakin. Hindi siya pwedeng magkulang sa anumang detalye, ang pagkakataong ito ay isang magandang pagkakataon upang makuha ang hindi nakikitang bahagi ng mundo. Ang desisyon ay mahirap, ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang kailangan niyang maglakbay. Hindi lamang upang sundan ang tawag ng liham kundi upang matuklasan ang isang bagay na tanging siya lamang ang makakakita. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Sa umaga, nagpunta siya sa palengke ng Manila at bumili ng mga pangangailangan para sa kanyang paglalakbay. Nais niyang maging handa sa anumang mangyayari. Habang binabaybay ang mga kalsada, ang isip ni Marco ay puno ng mga tanong, paano kaya ang baryo ng Banog? Ano kaya ang nangyayari sa mga tao doon? Anong klaseng kababalaghan ang naghihintay sa kanya? Nang dumating siya sa terminal ng bus, nakatanggap siya ng isang mensahe mula kay Aling Rosa. Huwag magmadali, Marco. Maraming nag-aabang sa iyong pagdating, ang nasusulat. Agad siyang nag-pause at nag-isip. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Siya ay maglalakbay na sa isang lugar na puno ng misteryo at walang katiyakan. Sa mga susunod na araw, magsisimula ang isang kwento na magpapabago sa kanyang buhay at pananaw. Sa paglisan ng bus mula sa Manila, nakatingin si Marco sa kanyang likuran. Alam niyang wala na siyang babalikan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghanap ng isang kwento, ito ay tungkol sa pagtuklas ng 100% hindi alam na mundo, isang mundo na hindi pa kailanman naranasan ng nakararami. Puno ng takot, ngunit puno rin ng pag-asa. Habang binabaybay ni Marco ang madilim na kalsada papuntang Antique, ang kanyang isipan ay patuloy na gumugol ng oras sa mga kwento at alamat na narinig niya mula kay Aling Rosa. Ang bawat kwento ay nag-iwan ng tanong at takot, ngunit ito rin ay nagsisilbing gabay na tumutulak sa kanyang paghahangad ng katotohanan. Hindi siya nakaramdam ng takot, ngunit mas lalo siyang nagiging mausisa sa mga lihim na iniingatan ng baryo ng Banog. Ilang oras ang lumipas at ang takip silim ay dumating na. Ang mga ilaw ng bus ay nagbigay liwanag sa madilim na kalsada.
Halos wala ng ibang tao sa paligid, maliban sa mga mangilan-ngilan na sasakyan at kalabaw na ginagamit sa paghahakot ng mga produkto mula sa mga probinsya. Ang lugar ay tila tahimik at nakakalungkot. Ang tanging tunog na maririnig ay ang umuungal na makina ng bus at ang mahinang tunog ng hangin na dumadampi sa mga bintana. Sa isang bahagi ng daan, huminto ang bus at dumaan ang isang matatandang lalaki, nakasuot ng puting damit at may dalang isang sanga ng kahoy. Binabayaran ng matandang lalaki ang kanyang pasahe at sabay na tinitigan si Marco. "Pupunta ka ba sa Banog?" tanong ng matanda. Ang matandang lalaki ay may malalim na mata at may kakaibang aura, na para bang siya ay nagtataglay ng mga lihim. May isang bagay sa kanyang pananalita at galak na tila ba alam na niya ang kahihinatnan ni Marco. Ngumiti ang matanda, ngunit ang ngiti na iyon ay hindi kapwa maligaya. "Huwag kang magpapadala sa kanilang mga kwento," ang sabi ng matanda, "laging may kapalit ang lahat ng iniisip mong makakamtan. Mas mabuti pa na hindi mo na lang subukan." Nagulat si Marco sa mga salitang iyon, ngunit hindi siya nagpatinag. Ang pagnanais niyang matuklasan ang lihim ng baryo ay mas malakas pa kaysa sa takot na nararamdaman niya. Tumango lang siya at nagpasalamat sa matanda, ngunit sa kanyang isipan, nagsimula nang magtanim ng mga katanungan tungkol sa mga sinasabi nitong babala. Sa mga sumunod na kalsada, napansin ni Marco na mas dumadalas ang mga tao na nagbibigay ng mga babala. Isang babae ang lumapit sa kanya habang siya ay naglalakad sa isang maliit na bayan. "Wala kang makikita sa Banog kundi kalungkutan at takot," ang sabi ng babae na may malungkot na tinig. "Ang mga tao doon ay hindi ang mga tao na kilala mo. Ang mga kabundukan na iyon ay may mga nilalang na maghihintay sa iyong kaluluwa." Sa bawat hakbang ni Marco, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng mga salitang ito. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya maaaring magpatinag sa mga babalang iyon. Para kay Marco, ang mga kwento ng takot ay palaging may kabuntot na pagnanais na madama ang kakaibang karanasan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganitong klase ng babala, at sa kabila ng lahat ng mga ito, mas matindi pa ang kanyang determinasyon na makita at maranasan ang baryo. Nagpatuloy siya sa daan, at nang malapit na siya sa Antique, nakatagpo siya ng isang lalaki na nakasakay sa kabayo. Ang lalaki, na may bigat na mga mata, ay nagbigay ng mga saloobin na nagpatindi sa kanyang pag-aalala. "Kung ikaw ay matyaga," sabi ng lalaki, "makikita mo ang lugar. Ngunit wala kang magagawa kung hindi mo kayang tumanggap ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin." Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Marco. Ito ang unang pagkakataon na siya ay naramdaman na may isang malupit na pagsubok na naghihintay sa kanya. Wala siyang ibang magagawa kundi ang magpatuloy. Bawat babala na kanyang natamo ay naging parang parte ng isang nakatakdang kwento, isang kwento na kanya lamang malalaman kapag siya ay naroroon na sa mismong baryo. Pagdating ng gabi, napansin ni Marco na tumahimik ang buong paligid. Ang mga kabundukan ng Antique ay parang nagiging malamlam at malupit. Walang iba pang tao sa kalsada. Tanging ang ilaw mula sa mga bus na dumadaan ang nagbibigay ng konting liwanag. Isang panibagong takot ang sumik sa kanyang dibdib habang siya ay nagpapalakas ng loob para magpatuloy. Hindi niya alam kung ang mga babalang narinig niya ay nagsisilbing gabay lamang o kung may malupit na kabayaran ang pagnanais niyang makarating sa Banog. Habang tinatahak ni Marco ang daan patungo sa baryo ng Banog, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga puno ng kahoy ay tila nagiging mas mataas at mas matibay, at ang mga daan ay nagsimulang magmukhang mas mahirap pagdaanan. Ang kagubatan ng Antique, na may mga kabundukan na natatabingan ng makakapal na ulap, ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng takot at paghihintay. Habang ang bus ay dumadaan sa mga mahahabang kalsada, ang kagubatan ay tila dahan-dahang sumasakop sa kanyang paligid. Ang mga tunog ng kalikasan ay nagiging malakas at mas nakakatakot. Pagsapit ng hating gabi, napansin ni Marco na tila ang lahat ng buhay sa kagubatan ay huminto. Walang anumang tunog ng mga hayop, wala ring hangin na dumadaan sa mga puno. Para bang isang masalimuot na katahimikan ang pumalibot sa kanya. Ang unang gabing iyon sa kagubatan ay puno ng pagdududa at kabang nararamdaman ni Marco. Bumaba siya mula sa bus, dala ang kanyang mga gamit at kamera. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng mga pahiwatig ng buhay, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, wala siyang makita kundi ang mga anino ng mga puno at ang malalim na dilim. Tanging ang ilaw mula sa kanyang flashlight at ang kaunting liwanag mula sa buwan ang nagsisilbing gabay. Habang nagsisimula siyang maglakad sa kalsada, naramdaman niyang tila may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa madilim na kagubatan.
Parang may mga nilalang na sumusunod sa kanya, pinagmamasdan siya mula sa malayo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang takot na hindi niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang mga tanawin sa paligid ay nagsimula ng magmukhang kakaiba, parang may mga hugis na gumagalaw sa dilim, mga anino na tila hindi normal. Tumigil si Marco at pinakinggan ang paligid. Walang tunog. Wala rin niyang marinig na kalikasan o kahit na isang insekto. Ang mga punong kahoy ay nananatiling tahimik, ang kanilang mga sanga ay parang nakaturo sa kanya, ang mga anino ay nagsisilbing nagmamasid sa bawat paggalaw niya. Ang bawat hakbang ay naging mabigat, at ang kanyang katawan ay nagsimulang magyelo sa takot. Nagpatuloy siya sa kanyang lakad, ngunit naramdaman niyang may mga hindi karaniwang tunog na dumating mula sa malalim na kagubatan. Isang tunog ng mga paa, parang may sumusunod sa kanya, subalit kapag tumingin siya, wala siyang makita kundi ang dilim at mga matataas na halaman. Isang oras ang lumipas at hindi pa rin siya nakararating sa tamang kalsada na magdadala sa kanya sa banog. Ang mga mata ng mga tao na bumangga sa kanya sa daan ay nagbigay ng matinding takot. Ang kanilang mga tingin ay may kasamang pagsisi na hindi niya lubos maintindihan. Halos wala ng tao sa kalsada. Ang tanging naroroon lamang ay ang mga kalabaw at mga hayop na hindi karaniwang matatagpuan sa mga ganitong oras ng gabi. Nang magsimulang magdilim, isang kabigla-biglabel na tunog ang gumising kay Marco mula sa kanyang mga hakbang. Isang malalakas na kaluskos sa mga puno at isang malalalim na ugong ang pumuno sa hangin. Ang tunog na iyon ay hindi tulad ng anumang hayop na kilala niya. Ang kabuntot ng tunog na iyon ay parang isang nilalang na may kakayahang gumalaw ng mabilis sa ilalim ng kagubatan. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng liwanag, ngunit walang liwanag na maaaring magbigay sa kanya ng pag-asa. Bumalik siya sa lugar kung saan siya ay natagpuan ng kabigla, ngunit wala siyang mahanap na makakatulong sa kanya. Isang matalim na hangin ang dumaan sa kanyang katawan, ngunit hindi siya nakabalik sa kanyang mga hakbang. Naramdaman ni Marco ang isang hindi maiwasang kabuntot ng takot sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit naramdaman niyang may mga nilalang sa kabubatan na nagmamasid sa bawat galaw niya. Hanggang sa kanyang mga hakbang ay nagbagal at lumalim sa mga dilim at halaman. Pagkatapos ng isang mahirap at nakakatakot na gabi sa kabubatan, sumikat ang araw at nagbigay liwanag sa paligid ni Marco. Ang takot na naramdaman niya sa dilim ng gabi ay nagsimulang maglaho, ngunit ang kabuntot ng mga alalahanin ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Kung may isang bagay na hindi niya kayang kalimutan, iyon ay ang kakaibang pakiramdam na tila may mga mata na nagmamasid sa kanya sa dilim. Ngunit hindi na siya makakabalik. Kailangang magpatuloy. Habang nagsimula ang araw, napansin ni Marco na ang mga daan ay tila naging mas mahirap. Ang mga matataas na puno ay tila sumasakop sa buong kalangitan, at ang hangin ay tila nagiging mabigat. Wala nang ibang tao sa paligid, at ang kanyang mga hakbang ay nagiging mabigat sa bawat minuto. Ang mga daan ay nagiging mas makipot at mahirap pagdaanan, at ang mga balakid sa kanyang daraanan ay patuloy na lumalapit. Sa kabila ng lahat ng takot at kaba, nakarating siya sa isang lugar na tila ibang-iba sa lahat ng nakita niya. Isang lugar na wala sa mapa, isang baryo na nagtataglay ng mga lumang bahay, at isang tahimik na kapaligiran. Ang mga bahay na nakatayo sa gilid ng kalsada ay may mga bubong na yari sa nipa, at ang mga dingding ay may mga palatandaan ng pagtanda. Hindi katulad ng mga modernong baryo, ang lahat ng mga bahay ay tila nagmumula pa sa mga nakaraang panahon. Habang pinagmamasdan ang baryo, naramdaman ni Marco na hindi siya welcome. Ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay may kasamang tunog ng sapantaha at kababawan. Wala siyang naririnig na tunog ng hayop o kalikasan. Wala ni isang tao na nagsasalita o nagtatrabaho. Ang buong lugar ay tahimik na parang isang libing na baryo na napag-iwanan ng oras. Pumunta siya sa gitna ng baryo at naghanap ng anumang tao na makakapagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa lugar. Mabilis niyang napansin ang isang matandang babae na nakatayo sa tabi ng isang puno ng mangga, tahimik na nakatingin sa kanya. Malapit siya sa babae at nagtanong, "Magandang araw po. Pwede po bang malaman kung paano makarating sa bahay ni Aling Rosa?" Tumingin ang matandang babae kay Marco, at ang mga mata nito ay tila may kabigat na lihim. "Ikaw ba'y ang batang nagsimula sa paglalakbay patungong Banog?" Ang tanong ng matanda, na nagbigay ng hindi inaasahang takot kay Marco. Wala siyang kaalaman kung paano alam ng matanda ang kanyang layunin, ngunit alam niyang hindi ito basta-basta.
Nagpatuloy siya sa pag-usisa, ngunit ang mga sagot ng matanda ay tila may mga palihim na pahiwatig. Bawat tao na dumadaan sa banog ay may dahilan, ngunit hindi lahat ay nakararating na buo, sabi ng matanda, ang kanyang tinig ay mabagsik at puno ng sinseridad. Puno ng kalituhan at kaba si Marco, ngunit hindi siya tumigil. Sinubukan niyang maglakad pa at maghanap ng iba pang impormasyon. Isang batang lalaki ang lumapit sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng takot at pangamba. Huwag mong gawing biro ang lugar na ito, sabi ng bata, ang banog ay hindi para sa mga kagaya mo. Naramdaman ni Marco na ang bawat tanong na itinatanong niya ay nagiging mas delikado. Halos wala ng tao ang naglalakad, at ang mga bahay ay mukhang walang buhay. Hindi siya nakakita ng isang tao na hindi nagtatago mula sa kanyang mga mata. Kung may mga tao man, nakatago ang mga ito sa likod ng mga pintuan, malayo sa kanyang mga tanong. Habang tinitingnan ang mga kabahayan, napansin ni Marco na ang lahat ng mga bahay ay may kakaibang hitsura. Parang mga patay na bahay na tila iniiwasan. Ang mga dingding ng mga bahay ay hindi pare-pareho ang pagkakaayos, at ang mga bubong ay malalayo na mula sa orihinal na hugis. Tila ba ang lahat ng ito ay hindi na tinutulungan ng panahon, parang ang buong baryo ay nakatago mula sa mundo at nahulog sa mga dilim ng nakaraan. Ang araw ay tumanggi pang sumikat ng husto, ang liwanag ay nagiging mahirap para sa kanya, at ang kanyang mga hakbang ay nagsimulang magmukhang mabigat. Kahit na nagsimula siyang maglakbay ng buo ang loob, ngayon ay nakararamdam na siya ng paghihirapan. Nakita niyang wala na ang mga tao. Hindi na siya makakita ng alinman sa kanilang mga mata, mga katawan, o mga buhay na nilalang. Habang si Marco ay patuloy na naglalakad sa kalsada ng banog, naramdaman niyang dumarami ang mga tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Ang tahimik na baryo ay nagiging mas mabigat sa bawat hakbang. Sa kabila ng lahat ng babala at ang mga alingaungaw na narinig niya, hindi pa rin siya tumitigil sa paghahanap ng mga sagot. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang na ginagawa niya ay parang unti-unting naglalapit sa kanya sa isang lihim na hindi pa handa ang kanyang puso na harapin. Habang naglalakad siya sa kalagitnaan ng baryo, nakita niyang may mga tao na naglalakad, ngunit ang mga ito ay hindi ang mga normal na tao na inaasahan niyang makikita. Ang mga tao ng banog ay may kakaibang hitsura, mga mata na parang malalim at hindi kayang basahin, ang kanilang mga katawan ay may mga anino ng pagkabaliw. May mga batang babae at lalaki na hindi umaabot sa kanyang mga mata, at may mga matatandang tao na nakatago sa likod ng mga pinto. Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakatagpo si Marco ng isang batang babae na naglalakad ng mag-isa sa kalsada. Malumanay at mabangis ang mga mata ng bata, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may kalungkutan ang hitsura nito. Nilapitan ni Marco ang batang babae at nagtanong, "Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa mga tao ng banog?" Ang batang babae ay tumingin kay Marco, at sa isang sandali, tumango siya ng dahan-dahan. Ang lahat ng naririto ay may mga lihim na nakatago. Walang nakakaalam kung kailan magsisimula o magtatapos ang lahat ng ito, ang sabi ng bata, na may halong takot at habag sa kanyang mga mata. Ang mga salita ng bata ay nagbigay kay Marco ng mas matinding takot. Wala siyang kaalaman kung ano ang tinutukoy ng batang babae, ngunit ang naramdaman niya ay isang paghihirap na nakatanim sa bawat isa sa mga mata ng mga tao sa baryo. Ang mga taga-baryo ay hindi natatakot sa kanyang presensya, ngunit parang may mga galit at takot na nakatago sa kanilang mga katawan. Walang sagot na matutukoy, kundi mga pahiwatig at mga hindi matitinag na pananaw. Habang siya ay naglalakad pa, napansin ni Marco ang isang maliit na bahay na may kakaibang sigla. Ang pinto nito ay bahagyang bukas, at may malamlam na ilaw na mula sa loob. Tumungo siya roon at dahan-dahang pumasok. Sa loob ng bahay, may isang matandang lalaking nakaupo sa isang silya, nakatingin kay Marco ng malalim. "Ah, ikaw ang batang naglakbay patungo sa banog," ang matandang lalaki ay nagsabi sa isang mabagsik na tinig. "Ang lugar na ito ay hindi para sa mga kagaya mo. Walang makakakita ng katotohanan na hindi nila kayang bitawan." Nagulat si Marco sa mga salita ng matanda. "Anong ibig mong sabihin? Ano ang nangyayari sa mga tao ng banog?" tanong niya, hindi na kayang pigilan ang mga tanong sa kanyang isipan. Ngunit bago makasagot ang matandang lalaki, isang mahina ngunit malalim na tunog ng kampana ang narinig mula sa malayo. Ang tunog ng kampana ay tila nagbigay ng senyales sa lahat ng naroroon. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magtago, at ang buong baryo ay nagmistulang isang lugar na puno ng lihim. "Babalik ka ba sa kalsadang iyon?" tanong ng matanda na tila may nakatagong babala.
Ang lahat ng matutuklasan mo ay magiging parte ng iyong pag-iisa. Mag-ingat ka. Dahil sa mga salitang iyon, hindi na makapagpatuloy si Marco. Sa kabila ng lahat ng kanyang nararamdaman, hindi niya maiwasang magtanong. Tinutuklasan niya ang mga lihim na hindi pa handa ang kanyang isip at puso na tanggapin. Pinilit niyang magpatuloy, ngunit ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat. Ang mga taga-baryo ay hindi maligaya, ngunit may mga lihim silang patuloy na tinatago. Bago siya tuluyang umalis, nagpasya si Marco na magtanong muli. Ano ang lihim ng banog? Bakit parang lahat ng tao dito ay may takot? Ang matandang lalaki ay ngumiti nang hindi umaabot ang kanyang mga mata. Hindi mo pa ito naiintindihan. Ang mga tao ng banog ay nabubuhay sa ilalim ng isang sumpa. Isang sumpang nagbigay sa kanila ng buhay, ngunit nag-iwan sa kanila ng kalungkutan. Habang ang araw ay nagsisimulang magtakip silim, isang malalim na takot ang pumasok sa puso ni Marco. Mula sa mga sinabi ng matandang lalaki at ng batang babae, napagtanto niyang ang baryo ng banog ay hindi katulad ng ibang lugar na kanyang napuntahan. Parang may mga anino na nag-aabang sa bawat sulok, at ang mga tao sa paligid ay nagtatago ng mga lihim na hindi kayang ipahayag. Ang mga pahiwatig ng takot na nararamdaman ng lahat ng tao sa baryo ay hindi na maikakaila. Habang ang araw ay muling lumubog, ang buong baryo ay napuno ng isang katahimikan na hindi maiwasang magdulot ng kabigatan sa dibdib ni Marco. Ang hangin ay nagsimulang magbago ng direksyon, at ang mga sanga ng mga puno ay nagsimulang mag-ugong sa malalim na dilim. Ang mga tunog ng kalikasan ay nagiging malupit at puno ng kasawian. Isa itong senyales ng pagdating ng isang hindi inaasahang dilim na maghahatid ng bagong takot sa baryo. Bago pa man magdilim ng tuluyan, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Ang buong baryo ay tila nagtipon sa gitna ng plaza, at si Marco, na nagmamasid mula sa isang malapit na kanto, ay hindi na iwasang makaramdam ng labis na kaba. Ang mga tao ng banog ay nakatayo ng tahimik, ang mga mata nila ay puno ng pagsisisi at takot. Isang kalungkutan ang umalalay sa kanilang mga pagkilos, at wala ni isa sa kanila ang naglakas loob magtanong o magsalita. Isang matandang babae, ang pinakamatandang taga-baryo, ang lumapit kay Marco. Ang kanyang mata ay parang puno ng kalungkutan at mga lihim. Bakit ka nandito? Tanong ng matanda, ang kanyang boses ay mabigat at puno ng paghihirap. Ang mga tao dito anong nangyayari sa kanila? Tanong ni Marco, hindi na kayang pigilan ang mga alalahanin na nag-uusig sa kanya. Ang matanda ay tumingin sa paligid, sigurado na walang ibang makakarinig. Ang banog ay isang lugar na walang kaligtasan. Ang lahat ng naririto ay napasok na sa sumpa ng dilim. Walang makakatakas dito. Ang mga buhay namin ay nakatali sa anino ng nakaraan, sagot ng matanda, ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding kalungkutan. Napansin ni Marco na ang mga tao sa paligid ay tahimik na nakatayo, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang malaking puno sa gitna ng plaza. Ang puno ay matayog at puno ng mga dahon na mistulang nag-aalab sa dilim ng gabi. Mula sa ilalim ng mga sanga ng puno, may isang malabong anino na gumagalaw, at sa bawat galaw ng anino, tila may mga kaluluwang naglalakad sa paligid. Ang puno na iyan wala nang nakakalapit dito, patuloy ng matanda. Mula nang dumating ang dilim, lahat ng mga nakalapit sa puno ay nagbago. Ang mga kaluluwa ng mga nawala sa banog ay nananatili dito, at sila ay nagiging bahagi ng sumpa. Hindi mo kayang maiwasan ang sinumang maglalapit. Bumuntong hininga si Marco at nagpatuloy sa pakikinig sa matanda. Hindi ba ito matatapos? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pangarap ng kaligtasan. Hindi ito matatapos hanggat ang anino ng banog ay hindi maiiwasan, ang matanda ay sumagot. Ang mga taga-banog ay hindi na kayang magtago mula sa dilim. Lahat kami ay nabuhay sa ilalim ng sumpang ito, at wala kaming magagawa kundi maghintay. At ikaw, Marco, ay isa sa mga susunod na magiging bahagi ng kwento. Naramdaman ni Marco ang matinding takot na dumarating. Ang mga salitang binanggit ng matanda ay parang sumpang bumabalot sa kanya, at ang lahat ng nangyayari sa paligid niya ay nagiging bahagi ng isang masalimuot na hiwaga na hindi niya kayang kontrolin. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang bago tuluyang mawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malalakas na tunog mula sa gitna ng kagubatan ang umabot sa kanyang pandinig, isang tunog ng malalaking paa na dumadaan sa madilim na kagubatan, isang tunog na nagpapakita ng isang nilalang na naglalakad patungo sa baryo. Lahat ng tao sa banog ay tumingin sa dilim at nagkaroon ng isang matinding katahimikan.
Ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan, nagtago sa kanilang mga bahay, at iniwasan ang lahat ng liwanag. Bumalik si Marco sa kanyang mga hakbang at naghanap ng lugar kung saan siya maaaring magtago. Ang takot ay muling sumik sa kanyang puso, at ang dilim ng gabi ay nagbigay ng mas malupit na pagtatapos sa kanyang paghahanap ng sagot. Habang ang mga tao ng Banog ay nagsitakbuhan at nagtago, ang dilim na pumalibot sa buong baryo ay tila nagiging mas matindi. Ang mga tunog mula sa kabubatan ay nagiging mas malakas, at ang bawat hakbang na ginawa ni Marco ay nagiging mas mabigat. Ang takot ay nararamdaman sa bawat kanto ng baryo, at ang lahat ng tao ay tila nagtatago mula sa hindi nakikita na banta na papalapit. Si Marco, sa kabila ng lahat ng takot, ay nanatili sa gitna ng plaza. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri sa bawat kinaroroonan ng kanyang paligid. Nakita niyang ang lahat ng tao ng Banog ay nagtakbuhan patungo sa kani-kanilang mga tahanan, ngunit hindi siya makapagtago. Hindi siya maaaring magpabaya sa paghahanap ng katotohanan. Ang gabi ay puno ng takot at hindi maipaliwanag na presensya, at alam niyang may mas malalim na lihim na tinatago ang baryo. Habang nakatayo si Marco sa gitna ng plaza, nakarinig siya ng isang kakaibang tunog. Isang mahinang pag-ungol na nagmumula sa kabubatan, isang tunog na hindi kayang maipaliwanag ng mga ordinaryong tao. Ang tunog ay lumalapit, at hindi nagtagal ay nakita ni Marco ang isang malaking anino na dahan-dahang lumalapit mula sa madilim na kabubatan. Ang anino ay hindi tulad ng tao, malaking nilalang na may mahahabang pangil at matutulis na mga pangil. Ang katawan nito ay tila may kaliskis at puno ng mga sugat, at ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim na parang mga mata ng hayop na naglalakbay sa kabubatan. Walang duda, ang nilalang na ito ay isang aswang. Habang ang aswang ay patuloy na lumalapit, ang hangin sa paligid ni Marco ay nagiging malamig at mabigat. Ang bawat hakbang ng aswang ay may kasamang matinding tunog, ang kanyang mga paa ay parang yero na dumadapo sa bawat lupa. Ang mga mata ni Marco ay hindi makapaniwala, ngunit alam niyang ito na ang oras na pinaghahandaan ng matandang babae at ng mga tao sa baryo. Ang pagdating ng aswang ay hindi na isang alamat, ito ay isang katotohanan. Dahil sa takot, nagmadali si Marco na maghanap ng isang ligtas na lugar. Habang siya ay tumatakbo, nakita niya na ang mga tao ng Banog ay hindi umaabot sa pagtakbo o pagtago. Parang wala silang magagawa kundi maghintay sa masamang kapalaran na dala ng aswang. Ang mga kaluluwa ng mga taga-baryo ay tila nalulumbay, at kahit ang aswang ay tila may malasakit sa kanila. Ang kanilang mga mata ay nagiging dilim at hindi nila matanggap ang kanilang kahinaan. Si Marco, bagamat puno ng takot, ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa isang mataas na lugar kung saan maaring makita ang buong baryo. Nang makarating siya sa itaas ng isang burol, nakita niya ang buong baryo na sumik na parang ang mga tao ay nagiging anino ng kanilang sarili. Ang aswang ay nagsimula ng maghasik ng lagim, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Marco ay hindi makapapayag na tanggapin na ang lahat ng mga nangyari ay magiging isang katotohanan na hindi siya makaliligtas mula rito. Habang tinitingnan niya ang aswang na gumagala sa baryo, naramdaman ni Marco ang isang malupit na pighati sa kanyang puso. Ang dilim ay tila lumalawak at ang oras ay nagiging mas mahirap. Ang aswang ay nag-aalab na may kakayahan, at walang sinuman sa baryo ang makakatakas mula rito. Sa kabila ng lahat ng pag-aalala at takot, si Marco ay nagdesisyon na hindi tumigil. Hindi siya titigil hanggat hindi niya natutuklasan ang buong kwento ng Banog. Alam niyang ang aswang na ito ay hindi lamang isang nilalang na may pangil at pangarap ng kasamaan. Ito ay bahagi ng mas malalim na sumpa na hindi pa niya ganap na nauunawaan. Ang kanyang laban ay hindi lamang laban sa aswang, kundi laban din sa takot na bumabalot sa buong baryo. Ang tunay na laban ni Marco ay hindi lamang para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa pag-ahon ng Banog mula sa mga dilim na nagtatago sa ilalim ng kanilang mga kaluluwa. Habang ang aswang ay patuloy na naghasik ng lagim sa baryo, si Marco ay nagdesisyon na hindi magtago, kundi makaharap ang nilalang na ito. Alam niyang ang kanyang misyon ay higit pa sa kanyang kaligtasan, ito ay para sa kaligtasan ng mga tao ng Banog. Ang sumpa ng dilim na bumabalot sa baryo ay dapat nawakasan. Ngunit paano nga ba niya magagawa ito? Habang ang gabi ay lumalalim, si Marco ay nagpatuloy sa pag-iisip ng mga paraan upang sugpuin ang nilalang na nagdudulot ng takot. Ang matandang lalaki at ang matandang babae ay pareho nang nagsabi ng mga pahiwatig tungkol sa sumpa, ngunit wala silang ibinigay na konkretong solusyon. Ang lahat ng ito ay parang isang misteryo na nag-ugnay sa mga anino ng nakaraan at ang takot ng kasalukuyan.
Sa kabila ng lahat ng mga takot na nararamdaman, napagtanto ni Marco na ang tanging paraan upang mapatay ang aswang at wakasan ang sumpa ay hindi lamang sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tapang upang harapin ang madilim na kasaysayan ng banog. Dahil sa kanyang pagnanais na malaman ang lahat, nagdesisyon si Marco na bumalik sa puno na tinutukoy ng matanda, ang puno na nagsisilbing sentro ng sumpa. Kung saan nagmula ang lahat ng kalungkutan at dilim, doon siya maghahanap ng sagot. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, siya ay dahan-dahang naglakad patungo sa gitna ng baryo kung saan naroroon ang puno. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay tila may isang matinding kalungkutan na nag-ugnay sa kanya sa mga kaluluwang nakatago sa paligid. Ang mga mata ng mga tao ng banog ay bumangon mula sa dilim, at tila ang kanilang mga kaluluwa ay naghihintay na masaktan pa. Pagdating ni Marco sa puno, nakita niya ang isang matandang inskripsyon sa kahoy nito. Ang inskripsyon ay matagal nang natatakpan ng mga lumang halaman at ugat ng puno, ngunit may nakalimbag dito na mga salita sa isang banyagang wika. Hindi agad ito nauunawaan ni Marco, ngunit sa kanyang nararamdamang koneksyon sa lugar, nagsimula siyang magdasal ng taimtim. Habang nagdarasal si Marco, naramdaman niya ang hangin na tila nagbabalik ng buhay sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay nagkilos, at isang malalim na tunog ng alon ang sumambulat sa hangin. Ang mga kaluluwa ng banog ay nagsimulang magpakita, at lahat sila ay naglakad patungo sa puno, nag-aalay ng kanilang mga buhay at mga kaluluwa upang malutas ang sumpa na nag-ugnay sa kanila sa dilim. Sa isang matinding sandali, ang mga aswang ay nagsimulang magpakita mula sa kabubatan. Ngunit si Marco, sa tulong ng kanyang matinding pananalig at tapang, ay tumayo at nagsalita ng mga salitang hindi niya alam na nagmumula sa kanyang puso. Ang kanyang panalangin ay hindi lamang para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa kaligtasan ng bawat nilalang ng banog. Sa harap ng mga anino, sa ilalim ng mga bituin, inaalay ko ang aking buhay upang wakasan ang sumpa. Magbabalik ang liwanag sa bayan ng banog. Nang magtagal, isang kakaibang liwanag ang sumik mula sa puno, at isang malupit na tunog ng pagsabog ang narinig. Ang mga aswang ay nagsimulang maglaho, at ang dilim ay napawi mula sa baryo. Ang mga kaluluwa ng mga tao ng banog ay nagsimulang maglakbay papalayo, at ang bawat isa sa kanila ay nagsimula ng isang bagong pag-asa. Ang sumpa ay napawi. Ang mga tao ng banog ay muling nagising mula sa kanilang mga takot at paghati. Ang buong baryo ay napuno ng liwanag at buhay. Ang mga kahoy na tinatamnan ng mga aswang at mga kaluluwa ay muling naging buo at makulay. Ang mga alinggaw ng takot ay unti-unting nawala, at sa kabila ng lahat ng nangyari, si Marco ay naroroon upang ipagdiwang ang isang bagong pag-asa. Si Marco ay nakatayo sa harap ng puno, ang mga mata ay puno ng mga alon ng kasaysayan at ng mga bagong pananaw. Alam niyang ang kanyang misyon ay natapos na, ang sumpa ng banog ay nawasak. At sa huli, siya ay nagbigay ng huling panalangin para sa kaligtasan ng mga kaluluwang muling natagpuan ang kanilang kalayaan.